Come on, let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken heart, sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare GA1 culture. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I am partnership with Christ. I am not extreme. Tayo po lahat yung makupumikit tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we worship you, Jesus. We worship you, Father God. Lord, ngayong oras pong ito, ibigay mo po, ihanda mo po ang aming mga puso. And Father God, kung meron pa pong hadlang upang hindi po namin maramdaman, maranasan ang iyong presensya ngayong oras na ito, kami po'y nagpapalinis, nagpapasiyasa sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. And Lord, nahingi rin po kami ng biyaya na kami makapagpatawad sa lahat ng mga tao na nagkasala sa amin. Father God, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa aming tatanggapin. Salamat, Father God, sa iyong presence. Salamat, God, sa ipupour out mo ngayong oras na ito. After this service, after this preaching, kami po'y mapupuno. Masasambahin ka namin sa Spirit katotohanan. Mas mai-inlove kami sa iyo, Jesus, at mas maaalay ng aming puso para sa iyong kaharian. Lord God, we thank you, we glorify you. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Wow, kamusta po kayo? Ayos naman? O ba? Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Amen po ba? Anyway, meron po mga nanonood sa international. Again, sila po ay kanina bago po ako pumasok dito, chinek ko at sila ay very alive doon sa ating group chat. So again, kung meron po kayong member or na-attend na po dito sa atin, and then sila po ay nasa ibang bansa na, kayo po ay itap nyo po yung inyong mga leader para po mai-add po natin sila sa ating pong GC. Kasi yung mga nasa international, doon po natin sila inaabot. Amen po ba? Okay. And then, last week, sa biyaya po ng Diyos, sino dito na blessed last week sa ginawa ng Panginoon? Amen. Alam nyo po, ang dami mga testimony kung paanong ang buhay nila ay pinuno nila ng worship. At nakita nila sa kailang pag-worship, grabe ang ikinilos ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, last Sunday ng afternoon, meron po tayong isang leader po natin bago siya mag-take ng kanyang board exam. Siya po ay nasa Manila. Tumawag po sa atin at siya po ay nag-ask ng prayer. Alam niyo, sa biyaya ng Panginoon, ang sinabi ko lamang sa kanya ganito, narinig mo kanina ang preaching, punuin mo ang buhay mo ng worship. Narinig mo na ang preaching, mag-devotion ka, humanap ka ng salita ng Panginoon, na kung ano ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Alam niyo ho ba, habang kami nananalangin, through phone, habang kami nananalangin, habang siya akin pinagpe-pray, every time po kasi may nagpapapray sa akin, I ask God sa kanyang salita. Lagi ako naghahanap ng salita ng Panginoon as a confirmation. Habang kami po'y nananalangin, akin pong inopen ang Bible, and by God's grace, dinala niya kami doon sa salitang, ang salita ng Panginoon ay hindi nagpe-fail. Alam nyo, habang ko siya pinagpe-pray at nung yun narinig ko, ako'y kinabahan din Sabi ko, ako'y kinalibutan din Grabe talaga, si Lord ay iminit kami. Alam nyo, hindi pa siya nakakapag-board. Kinilaim na namin na siya'y pasado. And by God's grace, nung lumabas ang result, pasado nga. Yan, nandyan po siya ngayon. Nasaan si Rica Jubel? Yan, praise God. Yan po ay pumasa sa board exam this week. And by God's grace,
Grabe nga naman ang taon na ito, no? Ang dami hong ipinasa ng Panginoon sa board exam. Amen po? At alam ko, hindi pa tapos si Lord. Amen? Marami pang inihanda ang Panginoon sa ating buhay. Last week, let's start. Last week, we talked about the power of worship. By God's grace, tayo nga po'y pinuno ng Panginoon. Ngayon naman, pag-uusapan natin is all about the real worshiper. Kung nung isang linggo, pinag-usapan natin ang kapangyarihan, ano nangyayari pag tayo nagwa-worship. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang mga tunay na sumasamba or ang mga tunay na worshiper. John chapter 4 verse 23. By the time is coming, indeed, it's here now. Ito ng panahon natin. When true worshipers will worship the Father in His Spirit and in truth. The Father is looking for those who worship Him that way. Alam nyo, si God ay kung meron man siyang isang need, ang pagiging Diyos niya, ay yun ay yung merong sumamba sa Kanya. Amen po ba? Siya ay Diyos na kumpleto sa lahat ng bagay. At dahil siya ay Diyos, meron siyang need. At ano ang need niya? Yung merong sumasamba sa Kanya. Kaya po kung napansin nyo po dyan sa verse, ang hinahanap ng Diyos ay mga tunay na worshiper. Ang hinahanap ng Diyos ay yung mga tunay na sasamba sa Kanya. So ibig sabihin, ang worship is not all about sa performance. Worship is not all about sa ganda ng iyong boses. Ang hinahanap ng Diyos ay ang puso natin. Amen po ba? Dahil ang Panginoon ay naghahanap ng true worshiper, let's talk about it. Ano nga ba or sino nga ba ang mga tunay na worshiper? Number one, a real worshiper has a surrendered life. Ang taong sumasamba sa Panginoon ay ang taong isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Worship is not all about kung ano ang iyong favorite song. Nag-i-start ang worship kapag nag-start na tayong sumuko sa Panginoon. Si Lord ay hindi interested dun sa kanta. Yung kanina, nung tayo nag-worship, it's just only a part. Tayo ang nagbe-benefits dun sa kanta. Ang realidad, when we worship the Lord, mas interested si Lord sa lagay ng puso natin. Mas interested si Lord sa puso natin. Habang nakataas ang ating kamay kanina, habang tayo po'y nagpupuri sa Panginoon, ang Diyos ang nakikita ay hindi lang ang kamay na nakataas, kung hindi ang buhay na nakasuko sa Panginoon. Amen. Ang worship mo ay pag-yes mo kay Lord. Kayo po'y very familiar na po sa verse na ito. Romans chapter 12 verse 1. Therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Napag-usapan na po natin ang patungkol sa living sacrifice. Ito daw po ang sinasabi ng verse. Ito po ang tunay at tamang pagsamba sa Panginoon. Yung ikaw ay buhay na handog. Ibig sabihin, everyday sumusuko ka sa Panginoon. Everyday si Lord ang iyong pinipili. Everyday tatalunin mo si self. Everyday, ito ang laging term namin sa Qur'an, everyday altar call. Everyday imimit mo lagi si Lord sa presence. Ang worship ay hindi doon sa favorite song mo. Ang worship ay kapag sinabi mong, Lord, sinusuko ko na itong pinagdadaanan ko, sinusuko ko na itong laman ng puso ko, let your will be done. I tell you, that is worship. Tingnan po natin ang story ni Abraham at ni Isaac. Ang promise ni Lord kay Abraham ay you will be a father. Even though, imposible. Bakit? Dahil si Abraham po on that time ay matanda na. Amen po ba? At the same time, ang kanyang asawa ay matanda na rin, baog pa. At ang pinangako sa kanya ng Panginoon, ikaw ay, you will be a father. Now, ano po nangyari? Na-receive nila yung pangako 25 years. Grabe, ang tagal ano?
Pinanganak sino? Si Isaac. Pinanganak si Isaac. Now, dahil sa na-receive yung pangako, naku, sobrang dikit. Alam niyo ho pa, pag meron tayong mga answered prayer, sobrang dikit niyan sa puso natin. Amen po ba? Pag meron tayong mga pinag-pray kay Lord at tinupad ng Panginoon, sobrang dikit niyan sa puso natin. Pero ito grabe ang testing sa kanya. Genesis chapter 22 verse 2. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Alam nyo, si Lord, alam ni Lord ang puso natin. Ano? Pwede naman sabihin na laang ni Lord kay Abraham Abraham, yung si Isaac, dalhin mo doon sa bundok na sasabihin ko sa iyo. Ano po ba ang ibig sabihin doon ng Panginoon? Yung answered prayer mo. Yung nag-iisa, only one. Yung iyong mahal, ang sabi ng Panginoon, dalhin mo sa region of Moriah, doon sa mountain. Iyong sunugin. I-offer mo sa akin. Alam na alam ng Diyos ang puso ni Abraham on that time. Hindi lang ito patungkol, dalhin mo doon sa Isaac. Dalhin mo doon yung anak mo, yung nag-iisa, yung mahal mo. Dalhin mo doon, sunugin mo, at i-offer mo sa akin. Imagine that kind of testing. Pero alam niyo, si Abraham, grabe. Early in the morning, sabi po sa mga following verses, early in the morning, sumunod agad si Abraham. Yung action niyang pagsuko, alam mo pa, pag meron ka palang sinusurrender kay Lord, worship pala yan. Worship pala yan, pag meron ka sinusurrender sa Panginoon. Ano sinabi sa Genesis chapter 22 verse 5? And he said to his servant, stay here with the donkey while I and the boy go over there. Habang sila nagtatravel at kinumand na siya ng Diyos, doon sa bundok na yon, doon mo i-offer. Kaya yung kanyang mga kasama, dito na kayo, at saka yung kailan sinakyan, dyan na kayo. Ako na lamang at si Isaac ang pupunta doon. At ano ang term niya? We will worship and then we will come back to you. If we will assess, ang sabi ng Diyos, burnt offering, isuko mo yang nag-iisa, yang pinakamahalaga, yang iyong mahal. Pero anong tingin ni Lord, anong tingin ni Abraham? Worship yon. Ang surrender, worship yon. Pag meron kang ibinibigay sa Panginoon, worship yon. Hindi lang ito patungkol sa kanta, hindi lang ito patungkol, wala sila dalang worship team, at lalong wala rin sila sa church. Ano lang ang nakaposisyon sa kanya? Puso. I tell you, ang worship ay pagsuko ng pinakamahalaga sa iyo. That is worship. That is worship. Kaya sabihin mo sa nasa kaliwat kanan mo, isuko mo na yan. Isuko mo na yan. Yung matagal nang pinapasuko ng Panginoon, isuko mo na yan. Alam mo yon, hindi mo kailangang bumabad sa favorite worship song mo. Hindi mo kailangang bumabad sa chorus ng kinakanta mo. Yung sinabi mo, Lord, I surrender, umiiyak ka, I tell you, ang puso mo naka-chorus na agad sa Panginoon. Yung puso mo nasa bridge na agad. Wala man sa tono ang boses mo. At least nasa tono ang puso mo. When you surrender everything. Sometimes kasi may ugali tayong ganito Ayaw nating isuko kasi gusto natin tayo lahat na may control. Lord, pinag-pray ko to. Porket ka pinag-pray mo, hindi na pwedeng pakialaman ni Lord. Porket ka nasa kamay mo, hindi na pagmamayari ni Lord. Lord, ako na muna ang bahala sa aking buhay. Sometimes ayaw pa nating surrender or ayaw natin mag-surrender ng buhay kasi meron pang mas pabor sa atin.
Or sometimes ayaw pa rin natin mag-surrender kasi meron pa tayong pride. Ang sabi ni Lord sa iyo, anak, surrender mo na yan. Ikaw naman, Lord, hindi ako papayag na ako'y talo. I can do all things through Christ. Lord, sinabi mo sa iyong pangako, nasa iyo ang paghiganti. O sabi nga ni Lord, nasa akin nga, padamay din. Kay Lord ang 50, akin Lord ang 50. Again, ang real worshiper ay hindi yung pinakamagaling lang kumanta. Sila yung pinakamagaling sumuko sa harapan ng Panginoon. Alam mo, minsan, ang worship ay ganito. Lord, sinusuko ko na po ang relationship na alam ko hindi mo kalooban. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, worship yan. Lord, sinusuko ko na po ang mga patago kong kachat, mga patagong kadate, mga patagong relationship. O, tapikin mo ngayon, nasa kaliwat kanan, worship yan. Ano, yung mga, when you surrender everything to God. Lord, sinusuko ko na po ang aking career. Lord, I will serve you. Worship yan. Lord, sinusuko ko na po itong aking galit. Lord, sinusuko ko na po itong umaagaw sa oras ko sa iyo. Ang worshiper ay laging willing isuko kay Lord ang pinakamahalaga. Kahit hindi mo naiintindihan, kaya ka nga sumasamba. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya minsan hindi tayo makapagtiwala sa Panginoon. Itong realidad na buhay, masyado kang maraming laging alam na iyo. Lagi ka ng pag-ari sinurrender ko, ako mawawalan. Pag-ari ang ginawa ko, ako'y magkakagarne. Lagi ka nang meron sa iyong sarili mong iyong pagkakaunawa. But this verse is very clear. Trust in the Lord. Sinabi ba agad ni Father God kay Abraham, suko mo. Ari scripted. Suko mo, dalhin mo doon sa bundok ng Moria at pagdating doon, huwag ka mag-alala, joke lang yon, hindi mamamatay. Scripted. Walang ganon. Masakit yon sa puso. Hindi ka sigurado kung tunay na may inihanda ang Panginoon. Pero ang tunay na worshiper, Lord, hindi ko sigurado ang inihanda mo. Pero alam kong ikay mabuting Diyos, ikaw ay gagawa. And you are willing to surrender kahit pa yung pinakamahalaga sa iyo. Pagkatiwalaan mo si Lord ng buong puso, alam mo, kung natatakot ka ngayon dahil meron ng laman yung utak mo, yung isip mo, na kapag sinuko mo yan kay Lord, ikaw mawawalan, hindi. Kapag merong hiningi sa iyo ang Diyos, kahit gaano pa yan kahalaga sa iyo at gaano ka pa comfortable dyan, pag yan ay sinuko mo kay Lord, hindi ka magkukulang, lalaya ka. Bakit? Mas alam ng Diyos ang laman ng puso mo kaysa sa iyong sariling iniisip. Hindi ka natatalo pag sumusurrender ka kay Lord. Tinatama ng Diyos ang iyong puso. Mas inilalapit mo ang magandang plano sa iyo ng Panginoon. Kaya again, sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, sumuko ka na. Next, number 2. A real worshiper has a changed life. Ang tunay na sumasamba ay merong nabagong buhay. Tingnan mo nga nasa kaliwat kanan mo kung yan ay merong buhay na nabago. Sabi, Pastor, medyo nabago ang gupit. Nabago ang style. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Ang real worshiper na hinahanap ng Panginoon ay ang mga sumasamba sa Spirit katotohanan. Kaya kapag sinamba mo ang Panginoon ng totohanan, imposibleng walang magbabago sa iyo. Alam mo, pag sinamba mo na ang Panginoon, hindi na ito patungkol sa Nung wala tayo sa Panginoon, lagi tayong may term na ganito. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Amen.
Alam mo yon, nung pagkikiwala kay Lord, pipilitin mo maging mabait, wala talaga. Nabalik. Pero pag ang puso'y sumamba na sa Panginoon, yung dating hirap na hirap ka, nagtataka ka na ngayon, hindi mo na ginagawa. Yung dating karakter mo, nawawala na. Bakit? Dahil pag tinamaan ka ng tunay na presensya, dahil sa tunay mong pagsamba, imposibleng walang babaguhin sa iyo ang Diyos. Nababago tayo dahil sa biyaya. Ito ang real worship na gusto ng Panginoon. Real worship doesn't make you emotional, it makes you different. Hindi lang ito, pag-worship, ikaw lagi ang pinakamalakas umiyak. Ikaw lagi ang pinakamalakas sa lahat, ikaw ang unang naluhod. Pero ang gusto rin ng Panginoon, mabago ang iyong buhay. Ang tunay na sumasamba kay Lord, hindi lang yan every Sunday. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, every day. Ayaw lang ng Diyos nang ikaw'y nasa tono. Ang gusto rin ng Panginoon ay may buhay kang nabago. Pastor, pwedeng ganito ang ating sabihin Alam niyo ho ba, kung bakit minsan wala tayong transformation, ito kasi tayo Sometimes, nai-stuck na tayo sa ating old mindset. Ang sabi ng Panginoon, the old has gone and the new has come. Dumating na ang bago. Nung narinig mo ang verse na yon, ang iyong term ganito na ako Hindi nga ako nabago ng magulang ko. Hindi nga ako nabago ng kahit na sino. Hindi ko na kaya magbago. Ganito na talaga ang pamilya namin. Wala na talagang pag-asa. Sometimes that word na hindi ka na nagbabago, masyado nang na-dominate niya ng iyong isip. Kaya kung meron kang ganong kaisipan, kaya hindi mo makuha yung transformation na hinihingi sa iyo ng Diyos, humingi ka sa Diyos ng biyaya na makaalis ka na sa old mindset. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, pwede kang magbago. Pangalawang dahilan, bakit tayo nahihirapan sa transformation? Dahil sa ating mga secret sin. Kaya walang transformation kasi andun pa ang kasalanan. May tinatago pa. Kaya hindi tunay na makalakad sa holiness, hindi tunay na makalakad sa will, it is because of the secret sin. Pangatlo, maling kaibigan. Wrong crowd. Kaya minsan, hindi tayo makalapit sa Panginoon, hindi makita ang pagbabago kasi mga maling tao ang ating sinasamahan. Sabi mo sa nasa kaliwat ka na, buti sumama ka sa akin. Amen? Kung ang iyo pa ring circle, I'm not saying, kalimutan nyo na sila. Pero kung ang ginogol mo Lord, pagkasama ko sila, ako'y bumabagsak, siya, sumama ka muna sa mga tao na magdadala sa iyo papalapit sa Panginoon. At kapag ikaw ay fully charged na, saka mo sila balikan, saka mo sila iwin. Amen? Kaysa lagi kang nahahata, kaysa lagi kang naiyak. Why? Because of the wrong crowd. Umiwas ka muna sa mga bad influence. Lumapit ka muna sa mga taong maglalapit din sa iyo sa Panginoon. Amen? Ano pang isang rason? Bakit ang tao nahihirapan magbago? Meron pang pride. Masyadong pinipilit na siya daw ay wala nang ayusin. Alam mo, pride yan Anak, ayusin mo nga. Ginawa ko ng lahat. Ako na may okay, ang baguhin mo ikaw. Alam mo minsan, kaya minsan hindi tayo mabago ng Panginoon. Meron tayong thinking na akala natin okay na tayo. Akala natin tama na tayo. Listen, hindi mababago ni Lord ang mga ugaling pinagtatanggol mo. Hindi mababago ang mga ugaling pinagtatanggol mo. Anak, masyado kang iyakin. Ganito na ako Anak, masyado kang matapang. Bakit? Hindi nga ako pinapagalitan sa amin. Pag meron na tayong pinagtatanggol pa na ating karakter, hindi yan mababago. Remember this. Hindi naman ibig sabihin magbago ay maging perfect ka.
Si Lord ay hindi naman after sa perfection. Ang mahalaga, may nakikitang nagbabago sa'yo. 2 Corinthians chapter 3, verse 17 to 18. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ang Diyos ay Espiritu, at sinasamba mo rin siya sa Espiritu. At kung nasa ng Espiritu ng Diyos, merong kalayaan. So ibig sabihin, merong kapangyarihan, merong biyaya para mabago ang ating pagkatao. At ito ang maganda on the verse 18. So all of us who have that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. Yun daw mga spiritual blindness na alis na sa atin. And the Lord who is the Spirit, tandaan nyo ha, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Kaya sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, kapatid, dapat talaga may nakikitang pagbabago. Dahil kapag dumating ang Espiritu ng Panginoon, there is freedom. At ang sinabi doon, make us more and more like Him. So ang worship ay pwedeng ganito. Mas mahaba na ang patience mo ngayon. Mas mabait ka na ngayon. Mas may respeto ka na ngayon. Mas nagpapatawad ka na ngayon. Mas teachable ka na ngayon. That is worship. Mas nagiging humble ka na ngayon. Hindi ka na nakikipag-competition, hindi ka na para sa comparison. Mas nakikita mo na ang gusto ni Lord kaysa sa inaalok ng mundo. Mas gusto mo na ang presence ni Lord kaysa sa entertainment ng mundo. Ikaw ngayon, ang ngayong puso ay ganito na. Seek first. Unahin ang laging para sa kaharian. Kapag meron ng temptation, meron ng conviction. Sa relationship, mas godly ka na. Pagdating sa iyong finances, mas faithful ka na. I tell you, mahirap magbago. Pero si Lord, hindi nga hinahanap sa atin ni Lord, ay perfect change. Ang gusto ng Diyos, progressive. Kasi kung ang gusto ng Diyos ay perfect change, di tayo lahat ay dinala niya na agad sa langit para umalis na agad tayo sa nature ng ating makasalanan. Every single day, may binabago at mayroong tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi ang gusto ng Diyos ay yung flawless, walang makitang kasalanan. Ang gusto ng Panginoon, faithful. If you are asking, Pastor, mahirap naman ho kasi talagang magbago. Philippians chapter 1 verse 6. And I am certain that God, who began the work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returned. Ibig sabihin, yung mga sinimulan sa iyo ng Panginoon, tatapusin niya ng Diyos. Yung akala mong hindi ka na magbabago, tapikin mo lang nasa kaliwat kanan mo, magbabago ka pa. Amen po ba? And last, number 3, a real worshiper has a healed heart. Medyo aano tayo ng kaunti dito sa puso. Dahil ang Diyos ako'y naniniwala, ngayon ay magpapagaling. Ang tunay na worshiper ay merong magaling or gumaling na puso. At ako po'y naniniwala, ngayong araw na ito, tayo pagagalingin ng Panginoon. Amen? Basahin po natin ang opening verse. John chapter 4, verse 32. But the time is coming, indeed, it's here now, when true worshiper will worship the Father in Spirit and truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For context ng John chapter 4, ang kausap po dyan ng Panginoong Yesus ay yung Samaritan woman. Babae na dapat or hindi sanay. Alam nyo, si Lord ay Hudyo. Ang babae Samaritan, sila ay magkaiba talaga ng belief. Majority sa kanila ay hindi talaga nag-uusap. At ang Panginoong Yesus ay yun ang kanyang kinausap.
Ang kinausap ng Panginoon, nung nireveal niya yung napakagandang truth na patungkol sa worship, na si Lord ay naghahanap ng mga worshiper, nasasambahin siya sa Spirit katotohanan, ang kausap diyan ng Panginoon ay babaeng wounded. Babae na galing sa 5 maling relasyon. At yung kasama pa niyang pang-anim ay mali pa din. Babae na wounded saan? Sa rejection. Wounded ng shame. Wounded ng identity issue. Wounded na mga taong nakapaligid sa kanya. At grabe, nung nireveal ng Panginoon ang patungkol sa worship, wala siya sa temple. Nung nireveal ng Panginoon ang patungkol sa worship, doon niya nireveal sa taong broken. Sa taong hindi makita ang simbahan, na nakikita niya ang sarili niya doon. At alam niyo po, kung babasahin po natin ang John chapter 4, ang Panginoong Yesus ay hindi lang ho siya nakapokus sa surface level. Na pahingin tubig, di, tapos na ang pulo. Alam nyo, hinukay talaga ng Panginoon. Alam ko naman, galing ka na sa 5 failed relationship. Alam ko namang ikaw ay broken. Hinukay niyang mabuti. Pinagaling niya ang pinag-uugatan. Dinil ng Panginoon ang puso. Kaya yung babae, bago niya ma-encounter ang Panginoon, siguro yun ay pagnalabas ng bahay, yun ay wounded, rejected. Marami mga tao ang mga nanchechisme sa kanya. Hindi niya na makita ang kanyang identity kasi galing na siya sa sunod-sunod na mga relationship. Ang dami niyang issue, ang dami niyang concern, durog na durog ang kanyang puso. But the moment na na-encounter niya ang Panginoon at sabi ng Panginoon, anak, this is worship. Puso. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Alam niyo ba, pagbalik niya sa kanyang city, yung dating maraming issue, ngayon nakapag-win ng kanyang buong city for Christ. Siya po ang kauna-unahang babaeng evangelist na nakapag-win ng city para sa Panginoon. Ano yon? Ginamot ng Diyos ang puso. Alam nyo kapag magaling na ang puso mo, mas nagiging effective na messenger ng gospel. Pag maayos ng iyong puso. Kaya ngayong araw na ito, tayo hingi kay Lord ng biyaya na tayo gumaling. Hindi ito yung Sunday service na tinatakluban lang ang sugat. Kung hindi ngayong araw na ito, gagamutin talaga ng Panginoon ang sugat. Ng alin? Ng ating mga emotional wound. Sabi mo sa iyo nasa lawat kanan, today is your healing. May I call the keyboardist? And we will pray to God. Lord, ngayong oras na ito, meron po akong mga i-reveal sa inyong mga root ng wound na pwedeng meron ka ngayon at pwedeng tayo'y in denial lang. Kaya hindi na tayo makapag-function well, kaya minsan tayo ay in pain because meron palang pinag-uugatan ng ating mga sugat. Hindi man nakikita ang sugat sa labas, pero emotionally, sugatan na pala tayo. Tapos na po tayo sa palakasan ng boses era. Baka kaya hindi tayo maka-breakthrough ngayon sa Panginoon because there is something sa puso natin. Ang unang wound na ating pag-uusapan, maybe you're experiencing right now wound of rejection. Saan to nanggaling? Pwede nanggaling ito sa magulang mo. Pwede nanggaling ito sa kaibigan mo, sa relationship, sa ministry, or doon sa mga taong pinagkatiwalaan mo. Dahil you always feel na ikaw ay rejected, akala mo'y nasasanay ka lang. Pero hindi mo alam, marami palang nangyayari dahil doon sa sugat na yun.
Akala mo'y lumalakas ka, pero ang totoo'y mabigat na pala. Hindi mo napapansin, kaya pala mas insecure tayo ngayon. Baka kaya hirap tayong magtiwala ngayon. Baka kaya hirap tayong makinig ngayon. Baka ngayon, kaya ang respond natin, masyado tayong defensive. Masyado tayong easily offended. Baka ngayon, kaya meron kang feeling na akala mo hindi ka lagi sapat. Baka ikaw ngayon, kaya ikaw ay lagi nagtitingin sa tao, ikay approval addict. Aging gusto mo based on their approval. Kasi meron palang wound of rejection. At sasabihin ko sa iyo, pagagalingin ka ng Panginoon. Pagagalingin ka ng Panginoon. Mamaya, as we worship the Lord, buksan mo ang iyong puso. It's not all about tinatakloban ng sugat sa altar call. It's all about inilalabas ang sugat and you are allowing God to heal you. Pwedeng ikaw yung tao ngayon nakaranas ng wound of betrayal and broken trust. Ito yung mga galing sa mga taong, yung pain na meron ka ngayon ay galing sa mga taong dapat nag-ingat sa'yo. Pero siya ang bumasag sa'yo. Kaya hindi mo napapansin, akala mo okay ka, akala mo naka-move on ka, pero hindi mo alam, mas nagiging controlling ka ngayon. Hindi pala gumaling ang sugat, natatakloban dahil kita pa rin yung betrayal, kita pa rin yung tiwalang nawasak. Kaya pala takot ka mag-open. Akala mo ikaw ay very strong. Kaya pala takot ka mag-commit. Kaya pala lagi nang merong walls sa mga taong sa paligid mo. Akala mo you are strong. Akala mo ikay independent. Pero ang tunay, meron palang wound. Takot ka palang magtiwala. Dahil yung mga pinagkatiwalaan mo noon ay siyang bumasag sa'yo. Pwede ngayong oras na ito ay meron kang wound of failure and shame. Mga pagkakamali, mga kasalanang matagal mo nang tinago or tinatago. Kasalanan na hindi mo mapatawad ang sarili mo. Or merong pangyayari sa buhay mo na sobra mong kinakahiya na every time na yun ay naiisip mo, bumabalik ka ulit sa lowest point. Masyado nang bagsak ang iyong self-worth. Hindi ka na makapaglingkod sa Panginoon dahil natatakot ka na, feeling mo unworthy ka na. Takot ka nang lumapit sa Panginoon, takot ka nang lumapit sa mga tao because of that wound. There are failure, there are shame. Nakakala mo'y okay ka lang, pero ang tunay, nandyan pa pala ang pain. Or maybe ikaw ngayon yung nakakaranas ng wound of unforgiveness. May sugat dahil sa hindi pagpapatawad. Akala mo ikay lumalakas, akala mo ikay tumitibay, pero ang tunay, if we will assess your heart, if we will assess kung sino talaga ang tunay na ikaw, you are tired. Spiritual dryness, full of anger and comparison. At pwedeng ito na-experience na majority sa atin. Maybe we have a wound of being overlooked and appreciated. Sa ministry, sa bahay, sa trabaho mo, lagi ka nasasaktan. Kasi hindi napapansin. Kasi hindi nakikita ang effort mo. Kasi hindi ka makonsider. Pag ikaw ang nagsalita, walang dating. You keep on working, pero wala kang nakikitang salamat. You keep on serving, pero wala kang nakikitang parang someone na magtatap sa'yo at sasabihin sa'yo, good job. Yung mga sugat na yun, nakala mo, hindi, okay lang ako, kay Lord ako nagseserve, kay Lord ako naglilingkod. But in reality, may nabubuo ng insecurity. But in reality, ay in pain na pala. At kung meron mang wound, ngayong oras na ito'y nanabuksan, yan ang wound na papagalingin ng Diyos habang tayo nagwo-worship sa Kanya ngayong oras na ito. Believe
na ang worship ay kayang magpagaling ng puso. Ang mga real worshiper ay gumagaling habang sumasamba sa Panginoon. Ano mo, Pastor, nasabi yan? Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirit are crushed. Kaya kung meron nabuksan ng wound, akala mo okay ka, but in reality, hindi. I tell you, ang Diyos ay malapit sa iyo. Hindi ka lamang kumakanta ngayong oras na ito, pagagalingin niya ng Panginoon. Yang bigat na yan ay pagagaanin ng Panginoon. Ire-restore ng Diyos ang iyong identity. Palalakasin ka muli ng Panginoon at ikay tatayo. May you please stand right now? Now I challenge everyone to reveal that wound. I challenge everyone. Di, Pastor, basta ako maglilingkod, okay na ako? Di. Isa sa mga benepisyo ng tunay na worshiper ay may pusong pinagaling. May pusong pinagaling. It's not just about pretending that you are okay. It's all about running, asking God, Lord, ito po ang aking imperfection. Lord, ito po ang aking pain. Ito po ang aking dinadala. Help me. Heal me. Tanggapin man natin o hindi, nabago ka ng sakit na pinagdaanan mo. Tanggapin man natin o hindi, pinatigas yan ang puso mo. Tanggapin man natin o hindi, maraming joy ang nanakaw dahil sa wound na yan. Tanggapin man natin ang hindi, akala natin tayo lumalakas, but we know, alam natin sa ating sarili, mas insecure tayo ngayon, mas pagod tayo ngayon, mas takot tayo ngayon. Ikaw man ay bago, ikaw man ay luma sa church na ito. Pwedeng ikaw yung luma na hindi na na-appreciate, luma na hindi na nakikita. Or pwedeng ikaw yung lagi rejected sa inyo. Surrender everything to God. Just close your eyes. Oh Heavenly Father. Oh Heavenly Father. Oh Holy Spirit. I-reveal mo po ngayong oras na ito ang bawat sugat na bunga ng rejection. Lord, I pray, i-reveal mo po ngayong oras na ito ang bawat sugat na bunga ng broken trust, betrayal. Lord, i-reveal mo po ang bawat sugat nang hindi na-appreciate. Sugat na galing sa unforgiveness. Sugat na galing sa failure and shame. Lord, buksan mo po ang aming puso. I encourage everyone today na tayo sumasamba sa Panginoon, buksan natin ang ating puso. Alam natin sa ating puso that there are wounds. May sugat dyan na akala mo'y natatakloban, pero ngayong oras na ito, iahayag natin sa Panginoon. At sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ito po ang tunay. I am wounded. Tell everything to God. Sige lang. That kind of wound. Lord, I pray. Inner healing flow. Lord, I pray, pagalingin mo po ang puso ng bawat isa ngayong oras na ito. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, I pray, walang pusong hindi tatamaan ng pag-ibig ngayon. I challenge you. Ikaw na gusto mong maramdaman, gusto mong sambahin ang Diyos sa Spirit katotohanan, surrender that pain
ay Reveal that pain to God. Nagpapakumbaba sa iyong presensya, itataas ang aking Lord, I pray. mga kamay. Inuhukay po namin, inaalis po namin ngayong oras na ito ang pinag-uugatan ng anumang wound na galing sa rejection. Lord, I pray, ang mga tunay na sumasamba sa iyo ay pinapagaling mo. Lord, kagaya po ng tagpo sa John chapter 4, may experience namin ito ngayong oras na ito. As we encounter you, there is healing. There is healing. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, Lord, I pray. Suriin mo ang Release that pain, ko, that wound. suriin mo ang buhay. Ngayon, ang pananampalataya natin ay ito. Ninanais Ang tunay na sumasamba. ang iyong Gumagaling ang puso. suriin mo ang puso. Hindi tayo nagpipretend that we are okay. Pero alam natin sa ating puso that there is something wrong. There is something wrong. Ninanais ko Maraming nabago na. Maraming nabago na. Dahil sa mga pain na nangyari nung nakaraan. Marami nang nagbago. Hindi na ganun ang joy. Takot ka na sa mga tao. ang ninanais ko. Lagi ka na ngayong ang feeling mo, you're always under attack. Suriin mo ang puso. Because there are pain. There are pain. Suriin mo ang buhay. At yung pain na yan, ay ihandog mo ngayon sa Panginoon. Ninanais ko Lord, I pray healing. I pray healing. I pray healing. Suriin mo ang puso. Lahat ng pinag-uugatan ng anumang mga wound na iyan. Lahat ng pinag-uugatan. Lahat. Inaalisan namin kayo ng bisa at pinapadaloy namin right now sa pangalan ng Panginoong Jesus. Inner healing, flow. Inner healing, flow. Lord, I pray, lahat ng merong wound sa pamilya, sa trabaho, sa kaibigan, sa kahit na sinumang tao, I declare healing. I declare healing. Anumang shame, anumang guilt, I declare healing. I declare healing. Tell everything, tell everything. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Di na nais ko Ikaw na naglilingkod. suriin mo ang puso ko. Pero alam mo sa iyong sarili, you are in pain. You are in pain. Ikaw na naglilingkod. Alam mo sa iyong sarili, nakakaramdam ka ng rejection, nakakaramdam ka ng shame. Ikaw na pakiramdam mo, wala nakaka-appreciate sa'yo. Buksan mo ngayon ang iyong puso, isurrender mo yan kay Lord. Umiling ka ngayon kay Lord ng healing. Dahil ang mga tunay na sumasambay gumagaling. Oh Holy Spirit, oh Holy Spirit, broken ka? Ang iyong Broken ka? kalooban, suriin mo Broken ka? puso ko. Sa family, Suriin sa past relationship, sa kaibigan, that is worship. Just confess. Just confess. And Lord, I pray, healing. Healing in your heart. Suriin mo ang buhay. Tanggapin man natin o hindi, takot ka na. Tanggapin man natin o hindi, natatakot ka sa mga tao nakapaligid sa iyo.
Tanggapin man natin o hindi, nagdududa ka na sa kanila. Tanggapin man natin o hindi, akala mo'y sanay ka, pero ang tunay, nasasaktan ka pa rin kapag kinukumpare ka. Nasasaktan ka pa din. Naghahanap ka pa din. Naghahanap ka pa din. Nagsasabi ka pa rin kay Lord na sana, Lord, kung pwede lang, Lord, dapat hindi na lang nangyari. Lord, I pray healing. I pray healing to you. Deserve mong gumaling. Pwede ka pang magbago. Suriin mo ang puso. Pwede ka pang bumalik. Suriin mo ang puso. Pwede ka pang ayusin ng Panginoon. Ang ninanais ko, ang iyong Alam mo, habang nire-reveal mo kay Lord ngayon, yung pain na pinagdadaanan mo, sa iyong past, sa family, sa school, yung pain na pinagdadaanan mo, even sa anak mo, even sa magulang mo, that pain na yan, ngayong oras na ito, wag kang papayag na hindi mo yan isasama habang kayo nagwa-worship. Dahil ako'y naniniwalay, gagaling. Gagaling ka ngayon. Palalayain ka ng Panginoon. Gagaling ka. Just raise your hand and just sing this song. Healing. Healing flow. Ang ninanais ko'y Sige, for the last time, release. Release that pain. Release that one. Surrender everything to God. Gumagaling ka, nire-restore ka ng Panginoon. Nire-restore ka ng Panginoon. Nire-restore ka ng Panginoon ngayong oras na ito. Hindi pwedeng naglilingkod ka, pero broken ka. Alam niya ng Panginoon at ang gusto ng Panginoon ay gumagaling ka. Ang gusto ng Panginoon ay mas maging effective ka. Kalooban, suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ang ninanais ko'y Ikaw. Itataas ang aking Na nakaranas kamay sa ng wound of rejection. You are now accepted. You are now accepted. Sige, continue to worship. Ay pusong basa. Yan, come on, declare. Nagpapakumbaba sa iyo. Ikaw na nakaranas ng betrayal and broken trust. Itataas Binubuo ka ngayon ng Panginoon. mga kamay. Come on, that is worship. Sa Diyos. That is worship. Bakit sa akin na tunay. Ikaw na nakaranas ng failure and shame. Nagawa mo noon na hindi ka makamove on ngayon. Inaalis ng Diyos ang pinag-uugatan niyan. Ikaw na merong wound ng unforgiveness. Pinapalaya ka ng Panginoon dyan. Ikaw na merong wound of being overlooked and unappreciated sa pamilya. Binubuo ka ngayon ng Panginoon. Nire-restore ka ngayon ng Panginoon. The Lord is close to the broken-hearted. Pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong Now, presensya. alam mo, habang kinakanta mo yan, may peace na ngayon. Mas nararamdaman mo na si Lord ngayon. Mga kamay. Mas nirestore ka na ni Lord ngayon. Na maabagi. Come on, just enjoy the worship. Sa akin na tunay. Ang tunay na sumasambay, sumusuko. Alay ko. Ang tunay na sumasambay, nababag. Ay pusong
basag at ang tunay na sumasamba, nagpapakumbaba pinapagaling ang sa puso. iyong presensya. Ikaw ay malaya na. Ikaw ay magaling na ngayong oras na ito. Ikaw ay inayos na ng Panginoon ngayong oras na ito. Lord, I pray. We thank you, Jesus. Come on for the last time. Declare it. Sa iyong presensya. Declare. Tataas ang aking mga kamay sa Diyos na That is mahabagin worship. sa akin na tunay. You deserve healing. Alay Gusto ng Panginoon, gumaling ka. Gusto ng Panginoon, lumaya ka. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Declare, declare. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos. Worship na yan. sa akin na Hindi na yan nagpipretend. o ang alay Nabunot na ang rod. Tunay na magaling. Tunay na malaya. Tunay na worship. Tunay na worship. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Raise your hand. Itataas Lord, receive this worship. aking mga kamay This is worship. sa Diyos na mahabagin This is worship. sa akin na tunay. O ang alay ko Yes. Yes, that is worship. ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Lord, receive this worship. Receive this worship. Itataas Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong Just close your eyes and pray to God. Lord, it's up to you. Lord, i-restore mo po yung aking joy. Lord, i-restore mo po yung love ko. Lord, i-restore mo po. Be specific sa iyong needs. Lord, natatakot po ako. Lord, ako po ay rejected. Lord, ako po ay nasasaktan. Just be specific. And allow the Lord to restore. That is worship. Surrender your fear. Be specific. Lord, takot po ako sa future ko. Lord, nasasaktan pa rin po ako from the past. At Lord, hinihingi ko po ngayong oras na ito. Biyayaan mo ako. Lord, ibalik mo po yung love ko sa family ko. Lord, ibalik mo po yung saya ko sa ginagawa ko. The Lord is close to the brokenhearted.
And I tell you, yung puso mong inoffer na yan, tunay na pagsambayan sa Diyos. And get ready. May binigay kang pusong basag, ang ipapalit ng Diyos ay pusong buo, pusong restored. This is the revelation. Hindi ng Diyos gagamutin ng pusong basag. Yung puso mong inalis, papalitan ng bago. Papalitan ng bago. Papalitan ng bago. Hindi lang tinagpian, papalitan ng bago. Papalitan ng bago. At lahat ng wound, grabe to, na ninakaw, lahat ng oras na ninakaw dahil sa sakit na nadarama mo, paglilingkod, pagmamahal, kapayapaan, lahat ng ninakaw, ibabalik ng Diyos. Ibabalik ng Diyos. Lahat ng mga naagaw na oras, panahon, nang dahil sa sugat na yan, papabawiin ka ng Panginoon. Papabawiin ka ng Panginoon. Praise God. Pinagaling ka na. Pinagaling ka na. Dahil ikaw ay tunay na worshiper. We thank you, Father God. We worship you. We sealed everything in your most precious and powerful blood. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tayo po'y magyakapan. Ayan. Praise God. Okay, a blessed morning po sa mga pinagpapala ng Diyos. Ano po? So lahat po tayo at nagdi-declare sa ating mga sarili that we are blessed. Ano po? Okay, so thank you Lord for the amazing worship na naganap po kanina. So ang bawat isa ay talagang ando doon yung puso to worship God, kung paano maibalik kay Lord ang lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay. So, ang isang worship po, kasama na rin po dito, pagdating po sa giving. Ano po? Giving is a worship din po. So, dito sa giving, sa pagbibigay po natin, involved po palagi dito ang ating heart. Ayan. Ito ay hindi sa halaga, ito po ay hindi tungkol sa pera, ito ay tungkol sa ating heart. Kung paano po natin ito ibinibigay at kung paano po natin ito ipinagkakatiwala sa Diyos. So, ang sabi po, i-share ko lang po sa inyo ang Gawa 20 verse 35. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, tayo po tumatanggap mula sa Diyos at tayo po ay nagbabalik ng para po sa Diyos. Ano po? So, mas higit po ang pagbibigay po ng Diyos sa atin. Compare po sa ibabalik po natin sa Kanya na 10% lamang. Sa 100%, 10% lang po ang ibabalik po natin kay Lord. So, para po sa mga bago, ang ating pong 10%, kung magkano po yung nare-receive ninyo sa buong linggo or buwan, yun po yung ating tinatawag na tithes. Then, ang offering po natin, ito po yung naaayon or nakabasa sa lagay po ng ating mga puso. So, at meron pong mga pangako, ilan sa mga pangako po ng Diyos sa pagbibigay po natin at sa pagbabalik po ng ating tithes and offering? Pagpapala, proteksyon, at kaligtasan. So, pagpapalain po tayo ng Diyos, hindi lang ibabalik kung ano yung ating ibinigay, kundi imumultiply po niya. Hindi niya i-add. Lalo tigit hindi niya isusubtract, kundi imumultiply po ng Diyos ang lahat ng ating ibabalik po sa Kanya. At protection po sa lahat po ng pinagkukuhanan po natin ng resources, kung saan po nagmumula ang ating sahod, kung saan nagmumula ang lahat po, yun ay po protektahan ng Diyos para
magkaroon pa po tayo ng promotion at hindi mawalan po ng pinagkukuhanan. At ganun din po ang ating kaligtasan. Tayo ililigtas, bakit po? Kasi tayo ay ginagawang pagpapala ng Diyos sa mas maraming tao. Okay, so kung ang lahat po ay nakapagsulat na ng kanilang mga prayer requests, let's bow our head at ipag-pray po natin ito. At para naman po sa online transaction po natin, makikita nyo po sa ating monitor ang GCash account at saka ang bank account po. So, pwede rin po kayong kumontak sa inyong mga leader kung paano po mapapadala ang inyong mga tithes and offering. Sige po, let's close our eyes and bow our head. Let's declare in the name of Jesus. Lord God, thank you so much. Thank you so much, Panginoon, in Jesus' mighty name, na kami pinagkatiwalaan mo in the name of Jesus, Lord God, na kung paano ka kumikilos, kung paano mo kami pinagpapala, Lord, pinararanas, pinakikita mo, Panginoon, in Jesus' mighty name, Lord God. Never mo kami pinagkulang, Lord God, at ginagamit mo kami para pagpalain at maging pagpapala, Panginoon, sa mas maraming tao, God. In Jesus' mighty name, Lord God, ang tithes and offering na ito, Panginoon, ito yung aming mga puso in Jesus' mighty name na nagbibigay, masaya, Panginoon, na nagtatanim in the name of Jesus Christ sa iyong harapan. In Jesus' mighty name, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, I declare, Panginoon, manifestation ng blessing, ng favor, ng multiplication, promotion, Panginoon, sa lahat ng mga pinagkukuhanan, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa, God, in the name of Jesus Christ. Lord, ito, Panginoon, ay protektahan mo, sawayin ang lahat ng salot na aaligi dito, God, in the name of Jesus Christ. Lord God, at kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang mangunguna in the name of Jesus Christ. Lord, muli maraming salamat. Ikaw yung aming pinapupurihan sa mga oras na ito at ibinabalik namin, Panginoon, for your glory alone. In Jesus' mighty name, amen. Pwede na po tayo magbigay. Praise God. Alam nyo, ako ay excited sa mga gagawin ni Lord. No? Pag-pray nyo, next year, naka-aircon na tayo. Amen? Sino excited? Amen. Next year, yan. Naka-jacket na kayo ngayon. Para, Sige po, atin po ipag-pray ang ating mga tithes and offering. Oh Heavenly Father, ino-offer po namin sa iyo mga tithes and offering na ito bilang tanda ng tunay namin pagsamba. Lord God, as we worship you, Panginoon, patunayan mo po ang iyong pangako, buksan mo ang durungawan ng langit, ibuhos ang masaganang pagpapala, hadlangan ng lahat ng salot at tawagin ng lahat na kami pinagpala. And Lord, sa pangako mo po, Panginoon, Lord God, sa offering, Panginoon, ibabalik mo ito na siksik, liglig, nag-uumapaw. It will manifest in Jesus' name. Amen and amen. Ipag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice, mag-manifest po ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen. Again, para sa lahat po na nakatanggap na, maaari na po kayong tumayo, yumuko at pumikit. Para po sa lahat na meron na, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.
Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang tawag kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Isus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos magapunan, dumapunta siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Gusto ko lang po i-remind sa lahat po ng mga leaders and becoming A-group leaders, meron po tayong mentoring mamaya. So,